Ipinatupad ngayong araw ang mas mataas na singil sa toll sa Cavitex. Gayunman, hindi muna sisingilin ng bagong toll rate ang mga pampublikong sasakyan at mga truck na nagbabiyahe ng agricultural products. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Babiyahe sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex si Kenneth para sa darating na undas. Kahit may toll increase, dadaan pa rin daw siya sa Cavitex dahil mas tipid naman daw sa konsumo ng petrolyo ang pagdaan sa expressway. Siguro mag-a-adjust tayo kung halimbawa mataas, sa una lang naman medyo mahirap. Meron nung sa Bacoor pero mas nakakatipid pag dito medyo mataas ang toll pero nakaka-save ka ng gas. Kasi medyo traffic dito sa loob. Patuloy namang magbabayad ng all toll rates ang mga public utility vehicle at agricultural trucks sa loob ng 70 araw. Pero paghahandaan na rin ng PUV driver na si Anthony ang taas singil sa toll. Mahihirapan po kami kasi dalawang toll gate namin . Isang 73 at isang 75. Talagang pahirap talaga sa mga driver po. Siguro sisipagan na lang namin na magbiyahe para makadagdag doon sa itataas nila. Siguro yung isa na biyahe pa, gagawin siguro namin, 2 biyahe po. 39 pesos ang singil para sa Class 1 vehicle papuntang Cavitex R1 portion mula Seaside hanggang Zapote. 78 pesos naman para sa Class 2 vehicles at 117 pesos sa Class 3. Dalawang tranche naman ang toll increase sa Cavitex R1 Extension Segment 4 mula sa Zapote hanggang Kawit na hahatiin sa 2025 at 2026 tranche. 88 pesos na ang magiging singil para sa Class 1 vehicle, 176 pesos sa Class 2 at 264 pesos naman sa Class 3. Ang toll hike ay kasunod ng petisyon na inihain ng joint venture partner na Cavitex Infrastructure Corporation at Philippine Reclamation Authority noong 2020 at 2023 para sa patuloy na maintenance at pagpapaganda ng serbisyo ng expressway. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.